a man is supposed to be a provider. Hindi ko gusto yung feeling na humihingi ako sa nanay ko. Bilang isang service crew, ano yung mga natutunan mo? Ayusin nyo next time. Siguraduhin nyo na lang wag maulit. May times pa na to yung charity na tinatawag, yung overtime na hindi naman na kami babayaran. Ito pala yung realidad ng buhay. Hindi pala totoo yun. Basta No. makagraduate ka, okay ka na. Yung batang ako, syempre, hindi pa niya naiintindihan na binibuild yung disiplina ko doon. Malaki yung pangarap ko. Let's move on to your father. Ano yung mga natutunan mo sa kanya? Sa halip na itulog mo ng itulog dyan, bumangon ka, gumising ka na maaga para maging productive ka. Hindi porket gusto mo, makukuha mo or ibibigay sa'yo kasi gusto mo. Dapat mo paghirap. I would rather die than magpabig. Kasi nga, lalaki ako eh. Bakit sa tingin mo ang dami ngayong pabigat? Bad times create strong people. Oo. Strong people create good times. Good times. Good times create weak people. Weak people create bad times. May kasabihan nga na pag ang emosyon nagkatawang tao, babae yan. Pag ang pride nagkatawang tao, lalaki yan. Pwede nating gamitin yung nakaraan para magbigay ng perspective, pero hindi para ikumpara na mas okay tayo noon kaysa ngayon. Okay. What's your definition of strength? And first is resilience, second is ability to continuously grow. Third is discipline. Yung hindi ka basta-bastang nayayanig ng mga dumadating sa buhay. Pinaka-purpose ng pain is for progress eh. Ang pinaka-purpose ng pain is for growth. Ano ma-advise mo sa mga lalaki ngayon? How can they find a good woman? Walang assurance na mahahanap natin yung perfect or right person for us. Combination ng growth ng dalawa, compatibility ng dalawa, and willingness na ilaban talaga yung relationship. Kailangan mo nang clearly define anong good woman para sa'yo. Kung klaro ka na or gusto mong matanggap from her, you just make sure na at least twice nung value yung kaya mong ibigay. So kapag hindi ka nag-grow, isipin mo okay ka na sa hindi okay yung okay. 3 things kailangan na yung mga taong gustong umangat sa buhay. Opportunity. Number 2 is the mentor. And number 3 is the right community. What's up guys? Welcome to the fastest growing self-improvement channel and Do You Think? Ako nga pala ang host nito si Tio Bry at kung gusto niyo naman ng ganitong content about self-improvement, help us reach 100,000 subscribers, pwede kayong makinig sa Spotify kung gusto niyo matuto, and maraming salamat sa Tritone Studios and Tritone Entertainment. Siyempre, Pikutin Perfume ni Tio Bry, huwag kalimutan, available sa Shopee, TikTok at Facebook. At also Raw PH by Miss Janice. So punta lang kayo sa Pioneer Center sa mga gustong mag-biohacking dyan, gustong ayusin ang health nila. Meron silang facility sa Pioneer Center dyan sa may Mandaluyong. So ngayon, ang guest natin, syempre isa siyang speaker, isa siyang trainer. Service ko siya dati na naging negosyante. Tapos at the same time, isa rin siyang mapagmahal na tao. And stick to one, di ba? Talagang sobrang idol na idol ko tong taong to. Papakilala ko na, malamang nakikita nyo na sa Facebook, TikTok, kasi isa ako sa nanonood sa kanya, especially nung pandemic sa TikTok. So nakatulong din yung content niya sa akin. So walang iba kundi si Kyle Serrano. Hello, thank you so much, Tio Bry, for inviting me. It's a privilege na kasama kita dito, makapagkwentuhan tayo, makapagbigay tayo ng value sa mga manonood natin right now. So, thank you so much. Thank you so much for inviting me. Yan. Carl, anong sa tingin mo, bakit sila kailangan manood nitong podcast na to? Ano yung makukuha nilang value sa atin? Sa usap natin. Well, number 1 is makakakuha sila ng value in terms of their personal growth. Kasi I am a believer talaga na before natin mabago yung buhay natin, kailangan muna natin baguhin yung sarili natin. So, alam ko na marami silang matututunan dito. And number 2 is yung kung ano kasi yung madalas nating i-feed sa sarili natin, hindi lang sa pagkain, but rather sa, especially in the age of social media, na kung ano yung madalas nating panoorin, kung ano yung madalas nating kinukonsume sa media, is nagiging tayo yun eh. So, sobrang dami ng toxic sa social media, and I believe itong Do You Think podcast is isa sa mga makakatulong sa kanila to detox. Yan. So, Ganda nun. Ang ganda nun. Pero ako, fascinated ako dun sa kwento mo bilang isang service crew. Pero ngayon, ayaw mo man aminin, pero alam ko milyonaryo ka na. Pero sakto lang. ano yung nangyari? Ano yung nangyari nung service crew ka? Paano nag-start to kwento mo? Alright. So, I came from a broken family. So, right now, andyan yung brother ko, nanonood ako, kasama ko.
We came from a broken family and bata pa lang talaga ako. Hindi ko alam kung paano ako nag-arrive sa ganong conclusion na kaya naghiwalay yung parents ko ay dahil sa problema sa pera. So hindi ko na maalala kung bakit ako nag-arrive sa ganong conclusion. And growing up, dahil meron akong ganong klase ng mindset, I hated poverty. So ayaw ko talaga yung pakiramdam ng pagiging mahirap. So ngayon, since ang thinking ko ay kaya naghihiwalay ang mga mag-asawa is because kakulangan ng pera. So I committed na sabi ko pagdating ng time na magkaroon ako ng future family Mhm. is di nila mararanasan kung ano yung naranasan ko. Mhm. So naalala ko na naiinggit ako every time na nakakita ako ng family na buo. Tapos may mga times nga na pag sinasabitan ako ng medal nung elementary kasi yung nanay ko napilitan maging OFW eh. Mhm. So na ini-imagine ko minsan na baka i-surprise ako ni mama, sasabitan ako ng medal, sasabihin ko sa kanya, i-chat ko siya. No, Yahoo pa nun eh. So madi-discover yung edad natin. Tatay lang ang Ah, nag-ano sa'yo. oh. Okay. So yung tatay ko kasi nung naghiwalay sila, yung tatay ko is umuwi ng Bicol. So ang nagpalaki sa amin is yung lola ko. At saka yung pinsan ko din nag-alaga sa amin. So ngayon, may mga times na sinasabihan ko yung nanay ko na pagka may award ako, ganyan, sinachat ko siya. Kasi hoping na i-surprise niya ako na siya yung magsasabit ng medal. Mm. Madalas hindi naman yun yung case, hindi ganun yung nangyari. So, growing up, I hated poverty and akala ko yun yung normal. Kasi hindi ko alam yung feeling ng ng buo na family. Even though later on, na-meet ng nanay ko yung kanyang naging ikalawang asawa, which is my second father. Even though na-meet niya yun, parang there's still part of me na syempre, hindi ko naman kadugo yun eh. Mm. So even though I deeply love and respect yung aking second father kasi sobrang laki ng ambag niya sa kung sino ako ngayon at kung paano ako nakaangat sa buhay. Yan na lang. Mm. Sobrang laki ng ambag ng second father ko kasi military yun. Okay. So retired US military. Kaya Disiplina. sobrang disiplina. So fast forward, nag-high school ako sa Bicol, doon kami naging close ng tatay ko. Doon ko siya mas nakilala, doon ko nakita yung willingness niya na bumawi. Kasi nga nung naghiwalay sila nung nanay ko is umalis siya eh. So nakita ko yung willingness niya bumawi and fortunately ngayon kasama namin yung tatay ko, nandun siya sa amin. And nandun talaga nakita ko talaga yung kagustuhan niya na makabawi sa amin. All those years na hindi niya kami nakasama. So, pagkatapos ko ng high school, bumalik ako ng Lucena para mag-college. And side note, kasi I think baka maging important to na piece ng story mamaya sa mga pag-uusapan natin. The reason why nag-decide ako na bumalik ng Lucena para mag-college, hindi sa Bicol. Kasi sa totoo lang, mas gusto ko doon kasi mas malaya ako doon. Kasi yung parents ko dito sa Lucena is yung mother ko at saka yung second father ko, sobrang higpit nila eh. Siyempre ako bata, gusto ko makawala. Pagdating ko ng Bicol, supposedly magbabakasyon lang ako doon. Kung yung tatay ko, yung second father ko at saka yung nanay ko is sobrang higpit, yung tatay ko naman doon sobrang luwag. So doon ako nakaramdam ng freedom kaya Parang rich dad, poor dad, pero kung ganun parang ganon. So, nakaramdam talaga ako ng freedom. Kaya, nag-decide ako na doon ako mag-high school, which is, unfortunately, it broke my mom's heart. Kasi, di niya gusto na magkahiwa-hiwalay kaming tatlong magkakapatid eh. So, ako'y napahiwalay. Napunta ako doon. So, fast forward yun, babalik ako ng Lucena para mag-college. And the reason why is because, na-broken-hearted kasi ako nung high school. So, I think, kaya kailangan ko sabihin kasi sa tingin ko, mamaya merong may pagkukunan yung story na may magagamit siya later on. And for me, parang yun yung simula ng origin story ko sa kung sino ako right now. Hindi naman yung sa broken family na part, but rather yung na-broken heart ako nung high school, malaking highlight sa akin yun. Relate ako dyan. Sobrang laking highlight sa akin nun kasi dun ako nagsimulang mangarap yumaman.
Yun yung pinaka earliest memory na naalala ko at the age of 15 years old, nung na-broken hearted ako. Doon ako talaga nag-visualize na yayaman ako. Kasi kakapanood ko siguro ng telenovela, alam mo yun, yung inape, tapos kumayod, tapos nagsumikap, yumaman, tapos huyo ka ngayon. Parang ganun yung pinafantasize ko before. So, doon ako nagsimula na mangarap talaga na yayaman ako. Gagawin ko talaga yung best. At first, syempre yung batang ako was thinking na magsisisi yung babae na na bumasted sa akin. Kasi pag nakita niya ako na mayaman na, ganyan, pagka sumikat ako, ganyan. So, yeah. So sige, balik tayo doon sa nag-college ako sa Lucena and sobrang hirap ng buhay, napilitan ako. Nakita ko kasi yung nanay ko. Kaya shout out talaga sa mga nanay. Kaya alam ko yung feeling ng hindi ko maintindihan ang feeling ng mga nanay kasi never naman tayo magiging nanay. Pero yung isa sa mga pinagmamalaki ko na nakuha ko kasi sa nanay ko yung sipag. Sobrang sipag ng nanay ko. And up until this day, kayod pa rin, trabaho pa din hanggang ngayon. Pinapauwi na nga namin ng kapatid ko, ayaw eh. Pero I think baka malapit na umuwi yan kasi yung apo, nakikita niya na lumalaki yung apo. So, sobrang sipag ng nanay ko. And dumating kasi sa point nung college ako na nakita ko yung nanay ko na hindi akma yung itsura niya sa edad niya. Parang sumusobrang tanda siya. Tumatak talaga sa isip ko yun, yung itsura niya, na parang sumusobrang tanda na yung itsura niya sa stress. So, stress niya sa amin, sa pagpo-provide, tapos stress niya dun sa second father ko, kasi may PTSD kasi yung second father ko eh. So, Siyempre, militar eh. Sobrang hirap. Nakita ko kung kami ako nahirapan as a child, kung paano kami pinalaki ng second father, nakita ko mas mahirap yung sa nanay ko. So, that's the time na nag-decide ako na magtrabaho ako. Gusto ko kumita ng sarili kong pera kasi ayoko hingi ako ng hingi. At saka, parang hindi kasi masarap sa pakiramdam ko, in my mind, ito hindi ko na rin alam kung saan ang galing. Siguro na ituro sa akin ng second father ko, hindi ko alam. Pero in my mind kasi, a man is supposed to be a provider. Parang yun ang non-negotiable bilang isang lalaki. Pag lalaki ka, provider ka. Parang hindi ko maatim or hindi ko maisip na pag lalaki humihingi lang. Ano yun? May kapansanan ka ba? Ano ba? Hindi mo ba kaya? Putol ba paa mo or whatever? So parang hindi ko ma-imagine yung ganun. So hindi ko alam kung saan nanggaling yung programming na yun or yung way of thinking na yun. Pero a man is supposed to be a provider. So even though yung mga panahon na yun, na teenager ako, college ako, hindi ko gusto yung feeling na humihingi ako sa nanay ko ng baon. And naalala ko yung baon ko nung pamasahe lang. College ako nung pamasahe lang, 30 pesos. So pamasahe lang talaga yung uwian. And dahil nakikita ko naman yung hirap ng nanay ko, yung stress niya, hindi ako nagreklamo. Kasi nga, magreklamo pa ako, gumawa ako ng sarili kong pera. Parang, hindi ako magsalit na magreklamo ako, gumawa ako ng sarili kong pera. That's the time na na-motivate ako na, try ko kayong magtrabaho. Try ko mag-apply ng work. So nag-apply ako and fortunately yung nanay ko merong backer sa Jollibee. Naging service Sasayawin ka pa nun. Buti na lang meron siyang backer doon, meron siyang childhood friend na medyo mataas ang position. Doon na ipasok ako sa Jollibee SM Lucena. Hindi ko makakalimutan yun kasi every time na pumunta ako ng SM, nakikita ko yun. To the point na ito, I think, first time ko to sasabihin in public na pangarap ko, isa sa mga ultimate dream ko, mabili yung Jollibee na yun. Para lang sa kwento. Wala naman akong pakialam kung magkano kikitain yan. Wala akong pakialam. Para lang sa kwento. Kikita yun. Diba? Sure yun, Jollibee yun eh. So, ano lang yun, para lang sa kwento. Pero every time na naalala ko yun. And that was the first and last time na naging empleyado ko kasi I really hated it. Wala namang problem. I mean, sa mindset na meron ako ngayon, sa perspective na meron ako ngayon, parang hindi naman kasalanan ng company yun or ng Jollibee yun. Parang yung batang ako, syempre, hindi pa niya naiintindihan na binibuild yung disiplina ko doon, binibuild yung sipag ko doon, na maraming tinuturo sa akin doon na looking back, nagamit ko. Hanggang ngayon, nagagamit ko. Pero at that time, I really hated the job. Kasi in my mind, malaki yung pangarap ko eh. Tapos, hindi ko makakalimutan, pagod na pagod ako sa work,
Tapos may times pa na alam ng mga service crew 'to, yung charity na tinatawag. Hindi ko alam kung meron pa rin gano'n, sana wala na. Na yung overtime na na hindi naman na kami babayaran. So, nung time na yon, pagod na pagod ako, uuwi ako ng gutom, pagod, ganyan. Tapos, yung unang sahod ko, parang around 700 pesos. So, first 14 days. Kasi trainee pa lang ako. Mm. Tapos, dun nawasak yung mga pangarap ko eh. Doon ako nagkaroon ng moment na, ito na yun. Yun yung tanong ko sa sarili ko nun, ito na yun. Ang ini-imagine ko, akala ko, pagka nagkaroon ako ng trabaho, magiging okay na yung buhay ko. Kasi yun yung programming sa school eh, di ba? Yes. Na makapagtapos ka, makahanap ka ng magandang trabaho, tapos okay na yung buhay mo, maganda na yung buhay mo. Yun yung thinking ko. So bakit ganito? So, ang nasa isip ko nun bago ako magtrabaho, makakabili na kami ng bahay, nagsasakyan. First time ko yun eh, as a service crew. So sabi ko, tapos nung na-receive ko yung sahod, ito na yun, paano makakabili ng pangarap to? So doon ako nagkaroon ng, anong tawag dito, yung sense of reality. Na, ito pala yung realidad ng buhay. Hindi pala totoo yung sinabi sa akin. Hindi pala totoo yung programming na basta No. makagraduate ka, okay ka na. Makahanap ka ng magandang trabaho. Hindi pala totoo yun. So, doon ko na-realize na nung unang panahon, law of supply and demand ko, konti pa lang ang mga empleyado, maraming negosyo nagtatayuan, nag-work siya. Ngayon hindi na eh. Oversupply ang mga empleyado, kaya nga lumalabas na tayo eh, nag-OFW na eh. So doon ko na-realize na hindi nito matutupad yung pangarap ko. So, yeah. So basically yun yung first part ng story ko kung paano ako naging service crew. Okay. Bilang isang service crew, ano yung mga natutunan mo dun na nagagamit mo ngayon? Ito, I think this is a very good story kasi ang station ko, nasa kitchen ako eh. Okay. Ang trabaho ko is tagasaing ng kanin, tagaluto ng french fries. Okay. So yung mga nasa fryer na niluluto, yung mga mango pie, ganyan. So madalas naman french fries eh. Tapos merong one time na hindi ako na-monitor or hindi ko alam kung ano nangyari talaga, pero sa tingin ko hindi ako na-monitor nung pantry control. Ang tawag namin doon is yung PC or yung pantry control. Siya yung tumitingin kung sapat pa ba yung chicken, sapat pa ba yung burger, sapat pa ba yung kanin. So siya yung nagko-control nun. Hindi niya yata ako nakita or baka hindi ko alam. Inassume niya na alam ko na. Kulang na pala yung kanin. Alright. Kulang yung kanin. So, ngayon, rush hour. Dinner. Walang kanin sa Jollibee. Yun yung So kasalanan ko yun. Ako lang ang mag-isa nung time na yun. Wala akong kasama nung time na yun sa position na yun na nagsasaing, nagluluto ng french fries. Walang kanin. Panic lahat, panic. So, syempre, minadali namin, gumawa kami ng paraan, etc. So, sobrang stress na stress kaming lahat. Kasi damay lahat eh. Doon ko na-realize kung gaano ka-importante ang kanin. damay lahat. Kasi kanin talaga yung pinaka-main. Di naman yung chicken yung kanin eh. So, walang kanin. Hindi, tsaka chicken din, tsaka burger steak. So, nung time na yun, talagang stress. So, ako nag-expect na ako, mamumura ako. Pine-prepare ko na yung sarili ko, mamumura ako. Talagang pagagalitan ako, deserve ko naman kasi nagkamali talaga ako. Hindi ko na-estimate ng maayos, ganyan-ganyan. And then, nung post-shift na, yung manager namin doon, di ko makalimutan. Sabi niya, ang pangalan niya is Sir Jeff. Jeff. Di ko alam yung apelyido niya, pero Jeffrey. So, naalala ko pa rin yung mukha niya hanggang ngayon. That was 2013 na. So, that was 13 years ago. Sabi niya, alam niyo na yung nangyari ha. Kahit naman pagalitan ko kayo, di naman na natin maibabalik yun. Ayusin niyo na lang next time. Tapos, so, yun yung isa sa malaking tumatak talaga sa akin nung nagtatrabaho ako doon na nag-expect na ako na mumurahin ako eh. Parang ang dating pa nga sa akin na kailangan kong mag-guilty. Murahin mo ko kasi mali ako eh. Kasi sanay ako ng ganun. Kung paano kami napalaki ng second father ko, sanay kami pag mali. Talagang bubombahin ka ng masasakit na salita. So, during that time, talagang naging palaisipan sa akin yun na, di ba dapat papagalitan ako nun? Parang,
Pero nagme-make sense yung sinabi niya eh. Isang malaking shift sa perspective ko yung sinabi niya na wala na tayong magagawa. Kahit sigawan ko kayo, kahit murahin ko kayo, di na natin maibabalik yung nangyari. Ayusin nyo next time. Siguraduhin nyo na lang, huwag maulit. Tapos sinabi niya pa yon in a calm tone. Yung kalmado lang. Tapos sabi ko, may mga ganitong leader pala. So yan yung isa. Kasi yung ibang mga managers doon, sinisigawan kami. Which is, looking back, syempre ako naintindihan ko na ganun talaga. Pero may isang Jeff na nag-exist na yun yung sinabi niya. So tumatak sa akin yun and something na naging baon ko pagdating sa leadership. So yun ang isa sa mga malaking natutunan ko. Well, yung iba cliche na. Sipag, tiyaga, disiplina. Cliche na siya. Pero yun yung tumatak sa akin sa experience ko na yun. Okay. Let's move on to your father. Yung second father mo, sabi mo militar. As a military, I think he's a big factor. Minention mo na sa success mo ngayon. Ano yung mga natutunan mo sa kanya? Nung college ako, merong time doon, weekend, Sabado. So walang pasok. Walang pasok. Tapos, ang ginawa ko nung Friday night, naglaro lang ako magdamag. So meron kasi nung PSP na binigay sa kapatid ko from ang alam ko sa pinsan ng nanay ko. Anyways, may PSP nun kasi hindi namin kayang bumili ng ganun eh. So, and even as a child, I really love games talaga. Hanggang ngayon, marami akong laruan. So, naglaro ako, magdamag. Kasi wala naman pasok kinabukasan eh. Madaling araw na ako natapos, tapos tulog ako. Tapos around 8 a.m. siguro nun, biglang pumalo yung second father ko sa pinto. Lumagabog ng malakas. Malaking tao yun. Lakas. So gising ako syempre. Pinoy ba? Puti? Hindi, puti. Okay. US military. Okay. Retired. So, pumalo siya ng malakas dun sa pinto. Gumising ako, bumangon ako. So nabuisit ako syempre. Kasi bakit? Anong meron? Sabado ngayon, walang pasok. Anong gagawin? Ganyan. Iniisip ko may mga chores ba na kailangan kasi yun lang naman usually yung trabaho namin eh. May mga labahan ba? Wala naman eh. Alam ko wala. Okay na kami. Goods kami. Tapos yung sinabi niya, tatagalogin ko na lang. Sabi niya, sa halip na itulog mo ng itulog dyan, bumangon ka, gumising ka na maaga para maging productive ka pa. Kasi parang in my mind, ang tumatak sa isip ko na lesson nun is, dadating yung time na forever tayong matutulog eh. So, ba't ngayong buhay tayo, hinahabaan pa natin ng hinahabaan? So parang yun yung isa sa tumatak sa isip ko. Nung time ng bata ako, visit ako. Hindi ko magets. Anong productive? Saan ako magiging productive? Anong gagawin ko? Parang ganun yung nasa isip ko. Pero nung napunta na ako sa business, dun bumalik sa akin yung isa yun sa mga lesson na yun eh. Na oo nga no, agapan ko ng gising para mas marami akong mabenta. Mas marami akong tao na makausap. Kaysa dun sa mga kasabayan ko or mga kasamahan ko or kakumpetensya ko, nagigising pa lang, ako nakabenta na ako. So parang isa yun sa pinakamalaking factor ng disiplina na naituro niya sa akin. Na kapag iniisip ko yung mga lessons na nakuha ko sa kanya, isa yun. Yun yung tumatak sa akin. Yung disiplina, yung sipag, at saka yung sipag sa nanay ko. Pero yung sense of entitlement, yan. Isa yan sa mga malaking lesson na natutunan ko sa kanya kasi sabi niya, or isa sa mga naalala ko sa lesson niya is, hindi porket gusto mo, makukuha mo or ibibigay sa'yo kasi gusto mo. Dapat mo paghirapan. So palaging ganun yung mga ganung lesson na naituturo sa akin. Na at that time, syempre as bata, hindi ko maintindihan bakit yung kapitbahay natin, binibigyan na lang sila. Bakit kami kailangan namin magtrabaho. Bago kami makalabas ng bahay, kailangan naglaba muna kami. Kailangan nagwalis muna kami, nagmap muna kami ng bahay. Bakit ganun? Bakit hindi na lang tayo kumuha ng katulong? Yung kapitbahay natin may katulong, bakit tayo wala? So yun yung mga pumapasok sa isip ko at that time. Pero hindi ko alam na later on, na-realize ko na tinuturuan niya ako ng basic skills. Tinuturuan niya kami ng basic skills para kaya naming mag-survive kahit wala sila. So, yung pagiging independent, isa yun sa mga nakuha ko. Na kaming tatlo, magkakapatid, independent kami, hindi kami umaasa sa kung sino-sino. Kaya namin mabuhay on our own. So, hindi kami pabigat. Yan ang isa sa mga... Mismo. Yan ang isa sa mga... And actually, personally, yan ang isa sa greatest fear ko is yung maging pabigat. I would rather die than maging pabigat. Kasi
yun nga, lalaki ako eh. I'm a man. So, I'm supposed to provide. I'm supposed to give value. Mm. Hindi pa bigat. So, Mismo. yan yung isa sa mga tumatak na lesson sa akin ng second father ko. So, even though hindi magandang relationship namin, pero I really appreciate him. Kasi wala na siya eh, nung 2017. Kinuha na siya ni Lord. Okay. So, looking back, malaking part ng kung sino ako ngayon, nakuha ko sa kanya. So, yun, boss. Ang ganda nun. Ang ganda nun na parang nagiging productive ka. Pero, paano mo ngayon na, bakit sa tingin mo ang dami ngayong pabigat? Ang dami ngayong weak? Weak. Oo. Okay. So, first, define muna natin anong ibig mo sabihin ng weak? Ano ba para sa iyo ang weak? Para sa akin, yun nga, pabigat. Bigat. Yung hindi na ginagawa yung purpose. Biktima ako ng buhay ko eh. Parang ganun. Okay. So, pag mga ganun kasi, palagi ko siyang tinitingnan from a environment at saka behavior perspective. Alright. So, una sa lahat, before kasi ganyan rin ang thinking ko. Kaya nga, isa sa mga nag-viral ko na content before, hindi mahina ang bagong henerasyon. Galit na galit sa akin yung mga tao. Yung mga matatanda, galit na galit sa akin. So, kasi ang defense ko doon, ang context ko doon is, sasabihin natin na mahina sila, itong bagong henerasyon na to. Sino ba nagpalaki sa kanila? Aray. Mic drop na. Sino ba nagpalaki sa kanila? Sino ba nag-create ng ganitong environment? Sino ba ang nag-innovate? Tayong nauna. Sino ba ang nagturo sa kanila nung bata pa? Now, I'm not saying na kasalanan lahat ng magulang to or ng environment. Siyempre, may factor pa rin na yung bata o yung tao nag-decide on his or her own. Meron pa rin factor yun. But what I'm saying is, alam mo boss yung cycle ng bad times create strong people. I was about to say. Strong people create good times. Good times. Good times create weak people. Weak people create bad times. So, naandun tayo sa phase na we created good times eh. Especially yung mga older version na nag-create ng technology na meron tayo right now, ng social media, smartphones. We created the good times eh. Would we rather have na hindi yun nangyari? Para lang strong lahat? Would we rather have na gera palagi? Kasi yun nagkikreate ng strong eh. Would we rather experience pandemic na naman? Yes. Kasi yun nag-create ng strong eh. Strong people. So, I'm not saying din naman na porket ganon is wala ng pag-asa na maayos. Meron pa din. Ang nagiging kulang lang na nakikita ko is awareness talaga. Which is awareness na nangyari. Kasi nga, hindi rin naman masisi ang, hindi naman to about sisihan eh. Kung sinong tama, mali, sinong may kasalanan or whatever. Parang, hindi eh. Yung sinabi ko na sino ba nagpalaki sa kanila, para lang mapaisip ka. Pero hindi naman to about sisihan. Kasi wala namang magagawa yun eh. O let's say, sabihin na natin, nahanap na natin kung sino may kasalanan. No? Tapos, ano na ngayon? Magiging mas malalakas ba yung kabataan? Magbabago na ba sila kasi alam na natin kung sino may kasalanan? Hindi rin naman eh. Baka nga maging entitled pa sila. Kasi hindi naman pala ako may kasalanan, kayo eh. So hindi naman to about sa sisihan kung sino may mali, sino may kasalanan. This is about awareness. Ano yung pwede nating gawin as magulang ng bagong generation at yung mga kabataan na meron ng awareness right now, anong pwede mong gawin para hindi na maputol sa'yo yung sumpa na yan? Kung feeling mo sumpa yung buhay mo, paano mo puputulin yan sa'yo? Mismo. Kasi wala naman kahit sisihin mo pa yung magulang mo, sabihin na lang natin sila talaga yung may kasalanan. Sila talaga yung mali. Sabihin na lang natin na ganun. Tapos, ano ngayon? Ano na? What's next? Gumanda na ba yung buhay mo kasi sinisi mo sila? Hindi rin naman eh. So, it's more on ownership, awareness and ownership. Anong pwede natin gawin? So, alam na natin na malaking factor talaga yung environment kung paano tayo napalaki. Kasi most of the time, ito yung isa sa mga nakita ko na
before I proceed with this, no, magdi-disclaimer lang ako. Hindi ako expert sa parenting, hindi ako expert sa mga ganyang bagay. Sino ba? Oo, Wala nga school lang parenting. Wala namang perfect parent pati. Kahit na Oo. mag-aral ka. Actually, merong studies eh. Pwede ka mag-aral, nag-aaral ako. So, pero that doesn't mean magiging perfect ang lahat. Hindi pa din. No. But, isa sa mga natutunan ko pagdating sa parenting is, dalawa lang naman yung klase ng parenting. It's number 1 is conscious, and number 2 is unconscious. Yung conscious parent, alam niya kung anong ginagawa niya, bakit niya ginagawa sa bata. Paano niya dinidisiplina, ano yung mga sinasabi niya, alam niya kung bakit niya ginagawa yun. Unconscious parenting is, pag tinanong mo siya, ba't ganyan yung ginagawa mo sa anak mo? Ang anong isasagot? Ganito ako pinalaki. Unconscious parenting. So that's one thing pagdating sa parenting. So once again, hindi ako expert sa parenting. I'm just thinking out loud. Sinasabi ko lang kung ano yung experience ko, paano ko siya tingnan as a parent right now. Kasi naalala ko before, nung dinidefend ko yung bagong generation na hindi sila mahina, blah, 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 kailangan lang ng tamang parenting. Wala pa kasi akong anak at that time. And galit na galit sa akin yung mga parent, blah, blah, blah. Kasi nga, nga naman, tama naman sila. Wala pa akong karapatan magsalita. Sabi, ang defense ko naman, hindi naman ako nagsasalita from a parent's perspective. Nagsasalita ako from a child's perspective. Ito yung hinanakit namin na hindi masabi ng mga anak. So ito yung sinasabi ko. Tapos sinasabi nila, maintindihan mo yung pag naging magulang ka na. Somewhat totoo naman sila. Even though ang intention nila is ill intent, na gusto nilang mahirapan ako bilang isang magulang. Pero ngayon as a parent, even though yung anak ko is bata pa, 21 months pa lang naman yung baby ko. Ang dami ko nang natutunan, which is something na, yung number 1, yung hindi mo talaga maiintindihan hanggat hindi ka magulang eh. Hindi mo talaga maiintindihan. True. So, maraming nagbago sa akin, yung iba automatic, yung iba conscious, nung naging magulang na ako. Isa doon is yung naumay na ako kakaplex. Nakikringe na ako ng kakaplex. Pag tinitingnan ko yung batang version ko na flex ng flex, ang cringe eh. Nakikringe na ako, parang wala na akong pakialam dyan ngayon. Nakamastang. Nakamastang ako. So parang wala na akong pakialam dyan ngayon. Ang iniisip ko na lang talaga, mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko at saka hanggang sa dulo ng henerasyon namin. Yun na lang talagang iniisip ko. So, going back doon sa sinasabi ko, awareness pagdating sa parenting, paano natin sila pinapalaki. And I think that is one of the root cause kung bakit there's a lot of weak men, weak women nowadays. It's because hindi aware yung parents kung paano sila napalaki. Hindi ko sinisisi ang parents, hindi nila kasalanan. Dami pang single, ma'am. Oo. Hindi nila to kasalanan lahat. Lalo na yung mga single mom, yun yung nakakaawa. Kasi dinisign ng Diyos na palakihin tayo ng nanay at tatay eh. Yes. Designed yun eh. Yes. Ever since the beginning ng creation, designed siya na may nanay at may tatay. So pag may isa doon ang kulang, hindi talaga maganda yung kinalalamasan. So for example sa akin, personally, and by the way, before ako mag-proceed dito, I deeply love my parents. Wala akong galit sa kanila or tapos na ako doon. Hindi ko to sinisisi sa kanila kasi wala namang teacher wala namang school ang parents eh. And at the same time, discovery breakthrough ka na. yeah. Yan. They love me the best way they know how. Yes. So, naiintindihan ko na sila. Even though hindi maganda, broken family kami, nakita ko yung mga hindi magagandang bagay sa relationship nila. Pero, they love me the best way they know how eh. So, di ko sila sinisisi. So, yeah. Growing up, so nakita ko yon. And isa sa mga naging problem ko dahil doon sa experience na yon is hindi ako masyadong sensitive sa nararamdaman ng ibang tao. So parang naging mostly logical na tao ako, which is naging malaking problem namin yan ng wife ko kasi may kasabihan nga na pag ang emosyon nagkatawang tao, babae yan eh. Pag ang pride nagkatawang tao, lalaki yan. So parang ganun. So yung pagiging emotional nung yung emosyon ng asawa ko na normal naman sa babae. Nahihirapan ako i-handle, hindi ko maintindihan. Na para sa akin, practical, dapat ganito, dapat ganyan, hindi nagme-make sense. So isa yun sa mga naging problem ko dahil hiwala yung parents ko. So, yun yung ibig kong sabihin na design kasi talaga ng Diyos. Na yung may nanay at tatay kaya maraming nahihirapan. Lalo yun ngang dalawa yun ngang buo yung family, nahihirapan na yung nanay at tatay. What more pa pag isa na lang eh.
So, yung awareness na yun pagdating sa how they raise their kids, di ba? Naintindihan ko na eh. Kasi nung wala pa akong anak, sabi ko, di ba parang, kasi nga logical ako, parang madali lang naman yan eh. Pag ganito, ganyan, dapat ganoon mo. Para madisiplina mo siya, ganito dapat yung gagawin mo. Tapos nung ako na, okay, nagigets ko na kaya mahirap. Kasi like for example, pag may hinihingi yung anak ko, bawal, hindi pwede. Tapos iiyak, titingin sa akin, tapos yung cute niya na mukha na nagmamakao. Sabi, putik, ang lupit nito ah. Sabi, ay, nagigets ko na kung ano sinasabi nila na madaling silang sabihin. sales, oo. Madaling sabihin, pero pag ikaw na, ang hirap din pala. So, pero, even though mahirap yun sa akin, di pa rin ako nag-give in. Pag sinabing bawal, bawal. Kasi nga, gusto kong palakihin yung anak ko na, kami ni Grace, nung asawa ko na, kung ano sabihin namin, yun talaga yun. Parang hindi porket magpapaawa ka or iiyakan mo kami is bibigay kami. So talagang yun yung boundaries na sineset namin sa kanya habang maagap pa. So yun yung isa sa mga reason. And ngayon meron na tayong awareness regarding sa bakit ganun yun na. Yun lang naman ay perspective ko. So yun lang naman yung perspective ko sa pag-observe ko sa kung anong nangyayari. And also, ito nga, sabi ko nga, kasi kahit ako mismo hinuhuli ko yung sarili ko minsan na, pag sinabi mo tong kataga na to, tumatanda ka na. Ano yung kataga na yon? Nung panahon namin. Nung araw. Nung araw, kami nga dati, yung mga ganong kataga. Minsan nahuli ko yung sarili ko na gumaganon ako. Ako din. Pagka nag-observe ako sa mga kabataan, kasi mostly ng mga tao ko right now is Gen Z eh. Bata, may Gen A pa nga yata ako, yung mga bata. Gen Alpha. So, mga bata pa. So, pag nahuhuli ko yung sarili ko na gano'n, teka lang. So, number one, tinatamaan yung pride ko, puti, tumatanda na ako. So, hindi ko matanggap before. Hindi ko matanggap, tumatanda na ako. So, iniiwasan ko talaga sabihin yun. Kasi, hindi lang naman dahil sa, ayokong ma-feel na tumatanda ako, pero, iba na kasi talaga yung panahon ngayon. Bakit may kukumpara dati? So parang iba yung kinamulatan nila eh. Kaya nga para sa akin, ang pinaka, ano bang tamang word? Maswerte? Hindi rin eh. Siguro sige, sabihin na bias ako, pinakamagandang generation is mga millennials. It's because nakita nila yung transition ng mundo. Namin pala, kasama ko doon. So nakita namin yung transition ng mundo from old school, dial tone. Ako Zenial eh. Cross 1979 eh. So, ano yun? Yung prepaid load, family computer. Lahat. Walang social media. Wala. So, nakita namin yung transition. Internet bago. Chat. Yahoo Messenger. Ano? Yahoo Messenger. So, nakita namin yung transition na yon papunta sa technology right now compared sa Gen Z, especially, lalo-lalo na yung Gen A, na nabuhay sila na andyan na. Tapos may AI pa. So, tayo nakita natin yung transition eh. Nakita natin, sila hindi, nabuhay sila sa ganun. Ang parusa nga ngayon dati, kulong ka sa kwarto eh. Ngayon, kunin mo yung telepono. kunin mo yung smartphone, iPad, etc. So, yun ang kinalakihan nilang buhay. Kasi just try to imagine ikaw mabuhay ka sa ganung era na wala kang perspective ng kung ano yung dati. So, okay lang naman. Hindi ko naman sinasabing mali. Na wag mo nang sabihin yung nakaraan na hindi naman yun ang point ko doon. Ang pinopoint ko is, pwede nating gamitin yung nakaraan para magbigay ng perspective, pero hindi para ikumpara na mas okay tayo noon kaysa ngayon. Yes. So, hindi naman kasi to paligsahan. Kasi nga, yun yung isa pero sa mga... saya naman nun, aminin mo. Masaya talaga. Masaya Saya maglaro sa labas. May patintero, may tumbang preso na nagagalusan ka at nalalaglag ka sa puno. So masaya naman talaga yung dati. And strong ang generation talaga dati. Pero ito kasi yan. Ano rin ba ang sinasabi ng older generation sa atin? Mahina tayo. Ano sinasabi ng older generation sa kanila? Mahina rin sila. So, kailan matatapos yung sumpa na yan? Kailan ba magiging mas malakas yung bagong generation? Kailan? So parang ganun lang naman yung nangyayari sa history eh. Siguro exception yung greatest generation ng World War. Pero ganun nangyayari. After the war, sasabihin ng older generation, ang hihina nyo. Tapos after nun, yung next generation, sasabihan din na mahina sila. After nun, sasabihin nyo, tapos tayo na ngayon na nagsasabi na mahihina itong mga henerasyon na to. Tapos yung Gen Z, sasabihan rin yung Gen A na mahihina rin. So kailan matatapos? Kailan ba magiging malakas yung bagong generation? Eh di ba dapat supposedly, bagong generation,
it means innovation, it means growth. Bago nga eh. So, kailan sila magiging malakas? Kung Yes. paulit-ulit natin sinasabi sa kanilang mahina sila. Tapos, sila mismo, yung newer generation, confused sila. Ano bang ibig sabihin ng malakas? Gusto nyo bang True. gumera kami para masabing mas malakas kami? True. So, doon pa lang eh. Doon pa lang may problema. Kaya, every time, kaya nga di ba sabi ko, blaming, wala talagang magandang nagagawa yan eh. Yung paninisi, kahit patama tayo, wala naman talagang magandang nagagawa yan eh. Mm. So, kung isisisi lang natin ang isisisi na mahina yung generation, iyakin sila or whatever, bakit ba sila naging ganyan? Oo. Sino bang may gawa? Sino ba nagpalaki sa kanila? Sino bang gumawa ng environment na to? Sino bang gumawa ng ganitong klase ng technologies? Oo. Tayo rin naman ah. So Okay. bakit natin isisisi sa kanila yung kagagawa natin? So instead, di ba parang, may awareness na tayo, let's guide them. Ipaalam natin sa kanila, paano ba maging malakas? Ano bang ibig sabihin natin sa malakas? Kasi different generation, different meaning ng malakas. Okay. What's your definition of strength? So para sa akin, number 1 is resilience. Okay. Yung hindi ka basta-bastang nayayanig ng mga dumadating sa buhay mo kasi you already know for a fact na whether may gawin ka o wala, challenges and problems still arrive. Dadating at dadating pa rin. May gawin man tayo o wala, mag-empleyado tayo, maging negosyante, meron at meron pa rin problema na dadating sa buhay natin. So, Mm. that's a fact. As long as we are living, mayroong pain. So, that's a fact. Wala tayong magagawa doon. Hindi natin maiiwasan yun. Kahit anong iwas natin, dadating at dadating yan. It's because pain is ang pinaka-purpose ng pain is for progress eh. Ang pinaka-purpose ng pain is for growth. So nakikita lang natin siya as either happy or sad. Hindi naman ganun nag-work ang mundo eh. Hindi naman ganun nag-work ang sistema nitong mundo na to. So strength for me is number 1, resilience. Number 2 is the ability to continuously grow. Ganda. Letting go of your pride. Ganda. Ito bakit ito something na talagang naging paulit-ulit po sa isip ko, umiikot-ikot to sa isip ko eh. Recently, di ba, ewan ko nakikita mo yung mga post ko about sa realization ko sa relationship namin ng asawa ko. Yes, yes, yes. So, hindi naman ako relationship Ganda guru nga, eh. ganda. POV ko lang yon kasi yun yung mga na-realize ko eh. Ng mga pagkukulang ko, pagkakamali ko sa asawa ko. Para, yung ang isa sa mga goal ko is yung mga kabasa na nakalalakihan, ma-realize nila. Na baka nandun sila sa proseso na dinadaanan ko, at least maitatama nila ng mas maagap. Kasi ako, I am extremely lucky. Hindi ako believer at fan ng luck. Pero yung existence ng asawa ko yung nagpo-prove otherwise eh. Yung existence ng asawa ko lang naman yung nagpaniwala sa akin sa swerte. Kasi sa dami ng pain na naibigay ko sa kanya, di niya ako iniwan, no? Kahit ang dami niya ng reason. So parang yung mga pinopost ko na yun na content is para baka merong mga kalalakihan, for sure meron yan, mga kalalakihan na katulad ko dumadaan doon. Bago pa mahuli ang lahat, Mm. kasi kung iniwan ako ng asawa ko, walang kwenta lahat ng meron ako eh. Mm. Alam mo yan, walang kwenta lahat ng meron ako kahit marami akong pera, Mm. kahit meron akong somewhat fame sa social media, walang kwenta yun lahat eh. Kung yung tao na kasama ko nung simula, di ko nakasama sa tuktok. So parang walang sense sa akin yun eh. Mm. I will forever regret. So yun yung isa sa mga goal ko kung bakit ako nagpo-post ng ganun. Tapos merong ilang mga kalalakihan, syempre. Well, kahit minsan naiinis ako, minsan napipikon ako, pero naiintindihan ko rin naman kung saan sila nanggagaling at bakit sila ganun mag-isip. Kasi ganun din naman ako dati. Na meron akong mga nababasang content, merong isang tumatak sa akin na content na pride na nga lang yung meron kami, tatanggalin mo pa. Mm. Meron akong kaibigan before na tropa ko nung college na nakaaway ko. Tapos nagsaagutan kami, tika na kami magsuntukan. Tapos isa yun sa mga sinabi niya. Kaya nag-ano sa akin yun eh. This was, I think 2014 pa to, sobrang tagal na. Mm. Sabi niya, nalimutan ko na kung anong pinag-aarawayan namin, basta hindi ko makalimutan yung sinabi niya, pride na nga lang yung meron ako, tatanggalin mo pa. Tapos, naging talagang umikot-ikot sa isip ko yun kasi nabasa ko ulit yung comment na ganun. Pride na nga lang yung meron ako, tatanggalin ko pa. Tapos, ang pumasok ka agad sa isip ko, kaya pride lang yung meron ka kasi hindi ka willing tanggalin yan. Kaya Can you give examples? Kaya yan lang yung meron ka. So, kaya di ba yung second ko, ano ba ibig sabihin ng strong? Yung second ko is the ability to continuously grow. Oo. Mahirap mag-grow kapag ka yung pride na andyan kasi nagiging sagabal.
Yun. Sagabal yung pride sa growth. Yung closed mind ka sa... Yes. Oo. Kaya nga ang sabi ko palagi, ang sinasabi ko sa mga leaders ko, sa mga tao na hinahandle ko, na humility is the doorway of opportunities. Kasi nagiging open ka eh. Oo. Nagiging open ka. And kaya nabanggit ko yung about sa pride na yun kasi yun, kaya pride lang yung meron sila kasi hindi sila willing i-let go yun. Hindi naman yan ibig sabihin tatanggalin mo completely. Bababa mo lang. Pansamantala lang ibaba mo lang. Kasi mas marami tayong makikita kapag nakababa yung pride. Diba? So, mas marami Diba? tayong Ang pride makikita. parang panty yan. Walang mangyayari kung hindi mo ibababa. So, yeah. Ibang podcast pala to. sorry. Ibang podcast. Ibang Oo, podcast. yeah. So, anyways, yun yung isa sa mga, yun yung second for me is the ability to continuously grow. And siguro yung last, marami pero yung last is, and first is resilience, second is ability to continuously grow. Third is discipline. Very important. Kasi, para sa akin, yung discipline is foundational sa lahat ng skills. Sa lahat ng gusto natin matutunan. Even nga resiliency, kayang matutunan yun. Yung the ability to continuously grow, kayang matutunan yun pag mayroong disiplina. Disiplina is, madaling sabihin na mahirap gawin, kasi ang disiplina is nagko-consist ng habits na ginagawa natin everyday. And siguro hindi mo na ako deep dive doon sa part na yon. Pero yung disiplina kasi is, ito yung mga bagay na ginagawa natin. Pag meron tayong disiplina, ito yung mga bagay na ginagawa natin na makakatulong sa atin kahit wala tayo sa mood. Kahit wala tayo sa mood, kahit galing sa breakup, kahit may masakit na nangyari, kahit na hindi natin gustong trumabaho ngayon. Naalala ko nung mawala yung second father ko, 2017, July. Hindi ako nagkakamali, July 2017. Pagkagising ko sa umaga, kasi yung time difference sa Boston, yung time difference is 12 hours. So pagkagising ko ng umaga, ang bumungad sa akin is yung chat nung kapatid ko doon na, kuya wala na si daddy. So, hindi ko alam kung anong nangyari at that time, basta bumuhos na lang talaga yung luha ko. Looking back, probably it's because of regret, guilt, kasi yung huling nagkita kami personally, magkaaway kami. So, hindi maganda yung relationship namin at that time. Tapos, yung feeling na at that time, 2017, walang-wala pa ako nun eh. Nagsisimula pa lang akong trumabaho ulit. Yung feeling na powerless, wala akong magawa. Wala man lang akong pera para makita man lang siya sa huling sandali niya. States. Wala. Pagkain ko nga, hirapan ako, tapos pupunta pa ako sa States. So, kaya bumuhos lang talaga maghapon yung luha ko. Tapos, anong ginawa ko? After, nung umaga na yon, yung bumuhos yung luha ko, nung umaga na yon, nung medyo humupa ng konti, ang ginawa ko, bumalik ako sa upuan ko, nagtrabaho ako. So, Gets ko yan. trabaho ako. Tapos, the reason, tumigil ako, actually. Makalipas lang siguro ilang minutes, tumigil ako. Bakit? Kasi yung luha ko tumutulo sa laptop. Sabi ko baka masira yung laptop ko, wala akong pambiling bago pag nasira to. So, tulo talaga ng tulo sa laptop ko yung trabaho ko, nahihirapan ako, hindi ko na nakikita kung ano yung ginagawa ko kasi talagang pinipilit ko pa rin magtrabaho at that time. Tapos, yun, nagsabi ako sa mga leader ko at that time na, bro, kayo na munang bahala. Pahinga lang muna ako isang araw. Balik ako bukas. So, yun, kinabukasan, trabaho na ulit ako. Gets ko yung feeling na yan, bro. Yung the show must go on. Kasi nangyari yan sa akin nitong ano lang eh. Nito lang. Namatay yung nanay ng anak ko. Na panganay. Due to cancer. And nabalitaan ko, I was about to start an episode. Na maano na siya. But still, I did the episode. I did the shoot, the ano. So, gets ko yung feeling na yan na the more kailangan. The more kailangan umangat ako. The more kailangan gawin ko to. Kasi para maging maayos ko yung, ngayon katulad yan, mag-isa na lang akong parent niya. So, para maging maayos yung buhay niya. Kailangan kong ano yun to. Pero, ang hirap, di ba? Ang hirap sa loob. So, ako na medyo nakarelate ako sa'yo doon na ano. Pero ikaw bilang ngayon,
Kasi sa misis mo, di ba? Nakikita ko yung mga post mo. Ano ma-advise mo sa mga lalaki ngayon? How can they find a good woman? Kasi Okay. with the age of social media, ang dami na nilang tinitingnan eh. Ang daming Pero, are you sure that this is a good woman? Okay. So, unang-una sa lahat, hindi ako expert pagdating sa Yeah, ganitong I bagay. know, Okay, I disclaimer know. lang ha, disclaimer lang. But I wanna... Hindi ako expert sa mga ganitong bagay. This is just my opinion. Okay, opinion ko lang to. First of all, walang assurance na mahahanap natin yung perfect or right person for us. Yeah. Hindi ako naniniwala doon. It is a combination ng growth ng dalawa, compatibility ng dalawa, Mm. and yung willingness na ilaban talaga yung relationship. Mm. So, hindi ako naniniwala. I think there are times na parang yung pag pinagtagpo talaga kayo ng tadhana, parang ganun. May mga ganun. Yeah. And kasi most of the time talaga yung always naman yung mga sinasabi ko galing sa experience ko eh. Hindi naman ako nagkaroon ng maraming relationships na masabi kong sineryoso ko, yung iba lokohan lang nung kabataan days. So yun, para lang may tama yung expectation, hindi ko nakikita na there is something na way na para malalaman mo if perfect para sa'yo yung tao. Sa first phase, hindi. Iti-test kayo niyan. Kasi, pagdating sa relationship, especially sa ating mga lalaki, palaging best foot forward tayo sa simula eh. Alam naman natin Kaya yun. hindi ako naniniwala sa ligawan din. Ay, palaging best foot forward tayo sa simula, papakita lang natin lahat ng maganda sa atin. Tapos pag naandyan na, pupunta na sa second stage, which is yung tinatawag na disillusionment, na dyan mo na makikita yung tunay na ugali ng lalaki, ng babae. Tapos minsan nga to the point na yung dating gusto mo sa kanya, ayaw mo na eh. Yung dating mga sinasabi niya na kinakilig ka, ngayon naiirata ka na. So yung mga ganon. So before we move on to that, unahin muna natin yung how do we look for a good woman? So kung ako makakabalik, or kung ako ay single, or kung sa anak ko, kung a-advisean ko yung anak ko, Ganda yan. ganun na lang. Anong sasabihin ko sa kanya? First of all, kailangan maging clear ka, ano bang definition sa'yo ng good woman? Kasi iba't iba tayo eh. Yeah. So like for example sa akin, ang good woman for me is supportive. Ang good woman for me is nurturing. Nanay. Technically, nanay. So, maalaga, tapos malinis, di ba? Especially sa mga malinis sa kapaligiran niya, malinis sa sarili niya, malinis sa kapaligiran niya, ayaw niya ng mandumi, ayaw niya makalat. So, and I think there's a study, hindi ko lang sure kung accurate yung memory ko, pero I think there's a study na usually ng mga kalalakihan is ang hinahanap nila na characteristics ng partner nila is galing sa nanay nila. So, hindi ako sure kung accurate yun. Ako? Pero, yeah. Yes. So, looking back, pag tinitingnan ko, parang ganun nga. Hindi naman lahat ng karakteristik na nanay ko gusto ko sa partner ko, pero marami doon yung pagiging maalaga, yung pagiging malinis, yan. Kasi talagang ganun yung nanay ko, organized, ayun makalat. So, kailangan mo nang clearly define, anong ibig mo sabihin ng good woman? Anong good woman para sa'yo? So, definitely, hindi dapat yan manggaling sa social media standards. Yes. Na ang babae dapat ganito, ang lalaki dapat ganyan. So, yun ang una. Kailangan yung standards mo galing sa'yo mismo. Yung standards mo galing sa'yo mismo, clear sa'yo, ano bang gusto mo. And then, at the same time, sasabihin ko sa kanya, okay, kung alam mo na kung anong character traits ng babae na gusto mo, ano naman yung character traits na meron ka na willing ka na i-put on the table? Hindi pwedeng kukuha ka lang sa kanya. Dapat kailangan nga, ikaw yung unang magbibigay. Yes. Kasi lalaki ka eh. So, that's the first thing. Clarity muna. Sino ba talaga? Anong klaseng babae ba yung gusto mo? Okay. Once na nalaman mo na kung anong klaseng babae yung gusto mo, the second thing that you need to ask yourself or you need to research, saan sila tumatambay? So, sinasabi ko to from a marketer's perspective. Kasi ganun ang marketer eh.
So, kilalanin mo muna sinong audience mo, tapos nasan sila. So, nasan siya? Saan siya tumatambay? If Iron you're looking Plus. for someone na, if you're looking for someone na maalaga, mabait, maaruga, most probably, hindi mo sila makikita na gumigimik sa bar. Probably hindi. Hindi ko sinasabing walang mababait na babae doon, pero hindi. Pero oo. Pwede. Ang una pumasok sa isip ko, saan mo sila makikita? Sa simbahan. Sa simbahan, nandun sila. Oo, Sa simbahan. may O sa point. ospital, nurse. May Maalaga point. kung maalaga May Diba? point. So, nasan sila? Doon mo sila pupuntahan. So parang ganun ko siya tingnan from a marketer's perspective. Kung bibigyan ko ng advice yung anak ko, ganun ko siya pahahanapin ng babae. And kung klaro ka na sa kung ano yung kaya niyang ibigay sa'yo or gusto mong matanggap from her, you just make sure na at least twice nung value yung kaya mong ibigay. Ang ganda. Ang At ganda. least twice yung value. So anong ibig sabihin? Yung palagi ko sinasabi na bare minimum, you must be a provider. Must. Bilang lalaki. You must be a provider. Ikaw dapat ang nagbibigay. Kasi ganun tayo dinesign ng Diyos eh. Walang 50-50, no? I mean, depende sa pag-usapan nila. Parang hindi naman. Pero sa akin lang kasi na-negotiable yung bilang lalaki provider because kaya tayo dinesign ng Diyos na tayo yung mas malakas eh. Na tayo yung may ganitong katawan, na hindi tayo nireregla. Di ba? Na hindi tayo nagkakaroon ng mga mood swings. Na hindi natin kailangan na isipin yung hormonal imbalance or kung ano pa man na-experience ng mga kababaihan. Kaya tayo binigyan ng ganitong katawan na tayo yung mas malakas. Kasi tayo nagtatrabaho. Hindi ko naman sinabing walang trabaho. Iba yung role nila. No, hindi ito standard na sundin ng dapat sundin ng lahat. Hindi yun ang pino-point out ko dito. What I'm saying is, pag provider ka kasi, di ba tinatanong natin kanina, pinag-usapan natin kanina, characteristics na para hindi ka maging weak or para maging strong ka. Resiliency. Pag provider ka, magiging resilient ka. Mismo. Hindi pwedeng hindi. Pagka provider ka, you must continuously grow. You must continuously improve yourself para makapag-provide ka ng better for your family. Yes. Kasi kung hindi, kung magkano kinikita, from an economical standpoint, kung magkano kinikita mo right now, kung hindi ka mag-grow, liliit yan kasi inflation rate eh. So kahit nasabihin mo, sapat ngayon, hindi yan sapat bukas, next week, next month, lalo pa ngayon. Ano nangyayari sa panahon natin ngayon? Gera ng gera. For whatever reason, mga pride ng mga leaders, gera sila ng gera. Hindi natin alam eh. Unstable ang mundo right now. So kapag hindi ka nag-grow, isipin mo okay ka na sa, hindi okay yung okay. So, kapag provider ka, magiging disiplinado ka. Wala kang choice. So yung pagiging provider, kaya sinasabi ko na non-negotiable siya at bare minimum ng isang lalaki na dapat ginagawa niya, it's because mas malaki ang naitutulong nun sa kanya. Sa atin. Hindi naman talaga para sa ibang tao. Nadadamay ang ibang tao. Kung ano yung na-experience ng ibang tao dahil sa pagiging provider natin, that's a bonus. Pero ang pinakamalaking benefit na nakukuha natin from that, tayo nag-i-improve tayo eh. Mismo. Gumagaling, tumatatag, lumalakas, tumatalino. Mismo. Hindi naman para sa ibang tao yun. Tayong unang-unang makikinabang bilang lalaki. So, that's the reason why, para sa akin, yun ang bare minimum ng lalaki. Provider ka dapat. Kasi hindi naman yung pagiging provider itself, but rather the character traits na makukuha mo kapag provider ka. Kasi wala naman provider siguro na tamad. Sipag talaga yan. Walang provider na hindi matatag. Na kahit anong hirap, talagang laban lang. Kasi may pamilya ako eh. May kailangan akong suportahan. May nakaasa sa akin eh. So, that's one thing. Number 2 is, na non-negotiable para sa mga lalaki is, stick to one. Katulad ko. Mapagmahal at stick to one. Stick to one. Kasi, hindi ko maintindihan. Naalala ko yung asawa ko, before maging kami, way back 2016, she was cheated on. Yung previous relationship niya, niloko siya. And, I can never imagine the feeling kasi hindi ko naman naranasan yun. Pero, ang masaklap kasi na part, kaibigan ko dati yun, yung nangloko sa kanya. And nakita ko kung anong nangyari. Nandun ako.
Nung nangyayari. Nung nangyayari yun. Hindi na lang ako nanood kasi private na nila yun. Oo. wala na ako doon. Pero alam ko kung ano nangyari. Pero at that moment kasi, at that time, hindi pa naman wala naman akong gusto sa asawa ko, yung sa kay Grace nun. Basta ang alam ko, yung katulad niya, yung type ko na babae. Pero ako kasi may bro code ako, na pag tropa ko yan, walang talo-talo. Bro code yan. Same. So walang talo-talo. Kasi ako na-experience ko na tinalo ako ng tropa eh. So alam kong masakit, hindi ko gagawin sa iba. Mhm. So, walang talo-talo, parang ganun. Kasi to the point nga na nung naging kami na ni Grace, sinasabi niya sa akin, ba't di mo sinabi sa akin, ganyan. Hindi mo ako maintindihan, bro code yun. Hindi mo ako maintindihan. Pero that was at that time. Bata pa ako. So, to the point nga na lumapit sa akin yun yung ex niya, tapos humingi ng advice. Alam ko na kung anong itatanong niya, hindi pa niya sinasabi eh. Alam ko na kung anong concern niya eh. So, gusto niya makipag-hiwalay. Para dun sa nakalandian niya saglit. So ngayon, Magaling yung nakalandian, magaling. sabi ko sa kanya, at that time, ano sila noon eh, 2 years na sila noon. Sabi ko sa kanya, sasayangan mo yung 2 years para sa one night stand niyo. Yan yung sinabi ko sa kanya. Seryoso ka dyan? Sasayangin mo yung 2 years ng relationship niyo para dyan? Mm. So sabi ko, bahala ka sa buhay mo. Ikaw magdesisyon yan, hindi ako. So, fast forward, yun. Naging asawa ko yung yung ex niya. Kasi tinuloy niya. And wala na akong balita sa kanya, pero I think naman na siya, okay na siya. Pero looking back at that time, so bakit ko sinasabi to? Bakit ko to kinikwento? It's because my wife came from a relationship na sobrang nasaktan siya. Kasi cheating yun eh. I can never imagine yung pakiramdam niya bilang babae na binuhos niya, binigay niya yung pagmamahal niya sa isang tao, tapos ganun yung ginawa. Hindi ko alam, hindi ko naman naranasan eh. So, syempre, ang tendency niyan is, bago kami, nung naging kami na, fast forward, I think a year, after a year, naging kami. I was expecting na magiging selosa yan. Diba? Talagang paranoid pag may kausap na akong ibang babae. Nagbe-business ako, nagbebenta ako eh. Ang target audience ko ang binibenta ko glutathione. So, wala ba babae yung tinatarget ko? Oo. So, hindi ako kumakausap na lalaki. so, ina-expect ko na there's probably magsiselos, ganyan. Kasi, syempre, nanggaling siya, parang naiintindihan ko naman doon sa part na yun na nanggaling siya sa ganung experience. So, magiging talaga siya, on guard, wary na, syempre, nag-commit siya sa akin. Mamahalin niya ulit, magmamahal ulit siya ng lalaki after a not so good breakup. Tapos, babae kinakausap ko kasi binibenta akong glutathione. Diba? So, in-expect ko na yun. However, ito yung isa sa mga proud ako. Kasi, sa first year lang namin, medyo naging issue yung selos-selos na yun. Second year onwards, wala na. So, anong ginawa ko? Hindi ko to, pag tinitingnan ko siya ngayon, sabi ko, ang galing ko, paano ko nagawa yun? Pero hindi ko siya naiisip na strategy or something, whatever. Sinabi ko lang kung ano yung totoo. Sinabi ko lang sa kanya na, kita mo busy ako trumabaho para sa pangarap natin. Kasi marami akong pinangako sa'yo eh. Kasi nung nag-start kami sa relationship, sinabihan ko siya na, hindi naman kita girlfriend para may maipagmalaki ako sa mga tropa ko eh. Wala naman akong pakialam sa kanila eh. Hindi kita girlfriend para may palamuti. Kaya kita pinili, kaya kita ginawang girlfriend kasi gusto ko ikaw yung dadaling ko sa altar, ikaw yung magiging nanay ng mga anak ko, at ikaw yung makasama ko pagtanda. So, in short, naghanap ko ng asawa. Asawang hinahanap ko, hindi girlfriend. Pero mas romantic yung sinabi ko, no? Mas pinahaba, naging romantic. Pero asawang hinahanap ko, hindi ako naghahanap ng part-time. Part-time jowa or short time. Kaya pala daw tinawag na shota yun kasi short time. Hindi ko alam yun ah. So hindi ako naghahanap ng gano'n. Hanap ko asawa. So sinabi ko sa kanya yun. Tapos pinangakuan ko siya ng marami. And nung time na yun na pinapangakuan ko siya, I was dead broke. Walang-wala ako. Hindi lang sa walang-wala, may utang pa ako. So, sinabi ko sa kanya, yung mga pangarap, magkakaroon tayo ng bahay, sasakyan, magta-travel tayo, bibigyan kita ng magandang buhay, ganyan-ganyan. So sinabi ko sa kanya yun. And then, nung mga times na nagkakaroon ng issue kasi sinisilip niya, nagsiselo siya, nagagalit siya sa akin,
Tapos tinitingnan yung laptop ko or yung smartphone ko, tinitingnan niya. So, sabi ko sa kanya, yun yung time na prinangka ko siya, sabi ko sa kanya, busy ako na to pa rin yung pangarap natin, wala akong time ng babae. At saka, ini-imagine ko pa lang yung sa pambababae, parang na-stress na ako eh. Kasi sabi ko sa'yo pa nga lang hirapan na ako, magdadagdag pa ako ng isa. Totoo naman. Totoo Totoo naman. naman eh. Oo. Nahihirapan na ako mag-adjust sa'yo. Tapos dadagdag pa ako ng isa. Tapos itatago ko pa yun. Tapos gagastusan ko rin. Hirapan na nga ako sa gastusin nating dalawa. Tapos dadagdag ko pa yan. Parang wala akong luxury para gawin yan. At saka kahit pa sabihin na natin na may pera na ako, dumating yung time na may pera ako, parang, bakit ko gagawin yun? Parang hindi nagme-make sense sa akin. Papagurin ko yung sarili ko sa pagtatago. Hindi ako magaling magsinungaling. Obviously, maayos ang nervous system mo eh. Kasi yung ibang lalaki, hindi maayos, sanay sa gulo. Oo. So, yun nga yung isa sa mga, dati dumating ako sa point na hindi ko maintindihan yung mga nambaba. Ba't kaya nila ginagawa? Tapos later Sanay on, sa gulo. na-realize ko na hindi ko na sila kailangan maintindihan. Baka maging katulad pa ako. to. Bahala na sila kung anong trip Ako naman, nila I'm malaka. speaking from a perspective dati. Nung 20s ko, wild eh. Pero nagigets ko. Kasi nga, sanay ako sa gulo. Pero ngayong nag-heal ako, nag-ayos ako, ayoko na ng gulo. Alam mo yung gusto ko na lang, di ba? Yung payapa na lang. Matanda na tayo. Ayaw mo na. Ayaw mo na ng, di ba? Gusto ko na yung chill na lang. So, yun. So at that time na yun, focus talaga ako sa business eh. Focus talaga ako sa career. Kasi nga, may mga pinangako ako sa kanya. Tsaka, naandun yung pressure sa akin ng kahihiyan bilang isang lalaki na nakuha ko siya na at that time, and hanggang ngayon naman, I still think this way na she's way out of my league. Parang never I imagine na magkakaroon ako ng ganong kagandang asawa. So, mas maganda na siya ngayon. Pero nung time na nag-start kami, May budget na eh. may budget na eh. so, pero nung nag-start kami, is, yung pride na gamit ko sa tama. Kaya nga sabi ko, hindi mo naman kailangan maging zero pride. Hindi pwedeng mangyari yon. Lalagay mo siya sa tama, gagamitin mo siya sa tama. So, nagamit ko siya sa tama in a way na yung pride ko na dapat ako yung provider. Kasi dumating kami sa point na sobrang walang-wala ako, wala akong makain. Hindi ako nagsasabi sa kanya. Hindi ko sinasabi sa kanya kasi ma-pride nga ako. Tapos ewan ko, somehow nalaman niya, siguro sa mga kaibigan, nalaman niya na wala akong makain. Tapos dumating siya sa bahay, may dala siyang pagkain para sa akin. So, yan yung isa sa mga, pag naalala ko, medyo nagiging emotional ako dyan. Kasi yan yung isa sa mga, palagi kong iniisip every time na nagtatalo kami, every time na may masasabi siyang masakit sa akin, every time na may magagawa siyang di maganda, tapos magagalit ako. Parang isa yan sa mga binabalikan ko. Na merong isang babaeng naniwala sa akin nung walang-wala ako. Na mismong magulang ko nga pinagdududahan ako. Which is they have talagang the right naman. Kasi nga, marami kong maling-maling desisyon na ginawa sa buhay ko. So, even my family, lalo na friends ko, pinagtawanan ako. Tapos merong isang babae na naniwala sa akin na walang-wala ako. Maganda siya. Marami naman siyang options. Pwede namang hindi ako. Hindi nga ako yung type niya eh. Binasted nga niya ako 3 beses eh. So, hindi nga kasi ako eh. Hindi nga ako. So, pero, naniwala siya. Dinadala niya ako ng pagkain para may makain ako. Tapos, sobrang sakit sa pride ko nun. Pero dahil gutom ako, mas masakit yung sikmura ko, kinain ko pa din. And yun yung pressure sa akin na hindi pwedeng ganito palagi. Hindi ko kaya. Nandidiri ako sa sarili ko. Na ako ang binibigyan ng babae. Naniniwala sa akin na wala ka nang benefit na nakukuha sa akin, bibigyan mo pa ako. Parang ganun yung way of thinking ko before. Tapos, dadagdag ko yung pambabae. Parang, ayusin natin yung buhay natin. Ayusin ko yung buhay natin. Gagawin ko to ng maayos. So, yun yung paulit-ulit kong sinasabi sa kanya every time na matitrigger siya or may pagsiselosan siya. Sabi ko sa kanya, isa pa nga sa mga sinabi ko sa kanya, pag ako tumitingin sa ibang babae, sasabihan kita. Which is yun ang ginagawa ko. Kaya, practical lang naman ako. Hindi ako yung, alam niya ng asawa ko, hindi ako bolero. Nakikringe ako pag ginagawa ko yan. Like, hindi ko sinabi sa kanya na ikaw lang ang babae sa mata ko. Kasi hindi yun totoo. Kasi may mata ako, nakakakita ko ng ibang babae. Bakit ko sasabihin yun? Ikaw lang babae sa mata ko. Ano yun? Parang semi-bulag. Hindi ko maintindihan. So, hindi siya practical sa akin.
So instead na itago ko, sabihin ko sa kanya na pag tumitingin ako sa iba, sasabihin ko sa'yo. Yeah. Which is sinabi ko sa kanya. Which is, dumating na nga sa point na ngayon, siya pa nagtuturo sa akin. Chicks, oh. Kasi may tiwala na sa'yo. Kasi ganun talaga. Kasi for the past, mag-11 years na kami. For the past 10 years, wala naman kasi talaga akong ginawang kalokohan. At wala nga talaga akong intention kasi nga hindi nagme-make sense sa akin. Kaya parang hindi nagme-make sense sa akin. Wala akong ginawa talaga na ganun. Alam niya yon, alam ng Diyos yon, alam ko yon. So, at saka bakit pa ako hahanap ng iba eh? Siya palang sold na ako. Di nagme-make sense eh. Masaya na ako eh. Okay na ako. Goods na. So, yeah. So ano yun, Carl? Ito, last question ko sa'yo. Ano yung, let's say, 3 things na kailangan ng mga construction worker ngayon, service crew, or yung mga taong gustong umangat sa buhay na hindi nila alam pagkakasyahin kung ano yung kinikita nila? Okay. So kung yan ay mga construction worker, service crew, yung tatlong nabanggit Para ko, probably umangat sila. meron na sila nun eh. Yung resiliency, meron na sila niyan. Construction worker, meron ka na niyan. Disiplina, meron ka na niyan. Sipag, tiyaga, meron ka na niyan. Ang unang-unang pumasok sa isip ko, number 1, is the right vehicle. Opportunity. So, ang daming, pananiniwala, hindi lang naman ako naniniwala nito eh. Even naman ibang lahi, pinaniniwalaan to na sobrang sipag ng mga Pilipino, matalino, madiskarte. Kaya nga nasa buong mundo tayo eh. However, ang problem lang is nakulong tayo sa mindset na iisa lang ang pathway papunta ng success. Which is magtrabaho tayo or maging employee. Yun lang. So, nakulong tayo sa ganung mindset na ito lang. Ito kasi yung stable, ito kasi yung sure. So, dahil doon, ang daming masisipag na Pilipino na nasasayang. Magaling sana sa ganitong area. Kaso, nakulong na siya doon sa mindset na gano'n na hindi, ito yung sure, ito yung stable, kailangan namin makasurvive. So, vehicle talaga. Yun yung number 1 na pumasok sa akin, right vehicle. And I'm not saying na risk it all or pag nakakita ka, iwan mo na lahat. Hindi. Pwede mo siyang subukan part-time, mag-aral ka lang muna. Ang dami eh. Freelancing, dropshipping, affiliate marketing, online sa e-commerce. Ang daming opportunities right now, lalo-lalo na may AI. Yun nga matuto ka gumamit ng AI, opportunity na in of itself eh. So ang daming vehicles. However, dahil nakulong sa mindset na ito lang yung vehicle, so wala. Ang nangyayari, ang nagiging ending is, bakit ganun? Masipag naman ako. Bakit ganun? Mabuting tao naman ako. Bakit ganun? Naniniwala naman ako sa Diyos. Bakit ganito buhay ko? Kung sino pa yung mga masasamang tao, sila pa yung gumaganda yung buhay. Hindi, kakapanood nila ng telenovela yun. Kaya yung mga masasamang tao. Totoo naman na may mga masasamang tao talaga, di ba? Yung mga maleta boys at girls. So, meron naman talagang masamang tao. Pero meron talagang pag-asa na gumanda ang buhay dito sa Pilipinas kasi nagawa natin. Hindi naman tayo tumatanggap ng maleta. Sana nga yun. Di ba? Joke lang. So, hindi naman tayo tumatanggap ng ganun pero nagawa natin eh. Hindi man tayo kasing yaman ng mga bilyonaryo or whatever. Magandang buhay, hindi naman kailangan sabihin, kailangan mo pang yumaman na makabili ka ng mga sports car or helicopter. Hindi wala namang masama. Eh. Wala namang masama. Wala namang masama doon. What I'm saying is, merong pag-asa na umangat, just look for the right vehicle. Yun yung number 1. Okay. Tamang vehicle, learn that vehicle. Number 2 is the right mentor. Napakalaking factor ng mentor na sobrang dami nang dumaan na mentor sa akin. And ang mga mentor is sila yung tinuturing ko na shortcut. Bakit ko padadaanan yung mali nila? Dumaan na nga sila dun. So yun yung pinakamalaking nasa-save sa akin, time. Kasi yan yung most valuable resource na meron tayo is time. Dahil sa pagkakaroon ng mentor, nakakasave ako ng mahabang time. Kasi sinasasabi na niya sa akin yung mga dapat at hindi ko dapat gawin. Kasi yun ay na-experience niya eh. Ba't ko pa ulitin? Di ba? So, number 2 is right mentor. And pag sinabi kong right mentor, what I mean is, number 1 is tamang character. Hindi yaman lang eh. Kasi yan yung number 3. Number 1 is tamang character. Number 2 is, number 2 na pala yung result. Yung result.
Kasi maraming nagse-self-proclaim sa social media na guru at mga mentors and coaches, pero pag tinignan mo yung buhay, Wala. hindi ko naman Totoo. gusto yung buhay niya. Totoo. So, right mentor is someone na mayroong tamang character, di tumatanggap ng maleta. Number 2 is Integrity. number 2 is yung result. Meron siyang track record sa mga sinasabi niya, patunay yung buhay niya sa mga sinasabi niya. Aligned, consistent yung buhay niya, yung state ng buhay niya sa sinasabi niya. So, yun yung right mentor for me. And number 3 is the right community. Environment, sobrang laking impact. Walang exception dito. As long as tao ka, kailangan mo ng tamang environment. Kasi palagi kong sinasabi sa mga leaders ko na kahit gaano pa tama yung opportunity mo, tama yung mentor mo, may right mindset ka, character, lahat na ng mga character traits, may skills ka, pero pag nasa isang community ka ng mga taong toxic, mahahawa at mahahawa ka nila. Wala kang choice. Parang ganito, kahit gaano ka ka-healthy living, supplements, exercise, tamang diet, lifestyle, talagang gym, lahat kompleto. Pero kung nakatira ka sa neighborhood na puro may sakit sila, walang kwenta yung ginagawa mo. Mismo. Mahahawa at mahahawa ka nila. So ganun ka-importante yung tamang environment. Walang exception. Even ako. Kaya I make sure na yung mga taong sinasamahan ko, katulad mo. Diba? Ikaw din. Diba? Yung mga taong sinasamahan ko, yung mga taong kinakausap ko, yung mga tao na pinanggagalingan ng knowledge ko is yung mga tamang tao. May right character, nasa tamang community. Kasi nakakahawa yung energy eh. Kapag ka yung energy ng mga tao sa paligid mo is ang palaging pinag-uusapan, yung gulo sa mundo, nangyayari naman na talaga yun. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Diba? Yung gera na nangyayari sa mundo, anong gagawin natin dyan? Kung mai-stress tayo, anong mangyayari? Titigil ba sila? Sasabihin ba ni Donald Trump na, sige, tigil na namin, stress na kayo. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam. So why should you? Diba? Bakit? Tama. Bakit tayo may paki? Ang importante, alam natin, aware tayo. Pero wala tayong magagawa eh. Mag-focus tayo sa kung ano magagawa natin. Ayusin yung mga buhay natin. Yun naman ang pinaka-importante sa simula. Ayusin natin ang buhay natin bago tayo makialam sa problema ng mundo. Focusing on the wrong things. Yeah. Di ba? So, yun, environment. Yung kulay, kung anumang kulay ang pinapanigan mo, may pakialam ba sila sa'yo? Wala naman. Kaya hindi ko rin magets yung mga taong sumasamba sa politika as if naman may paki sila. As if naman Mismo. payayamanin ka nila. Parang, di ka nga nila kilala eh. Mismo. Tapos nag-aaway, nagsisira, nagkakasiraan ng pamilya, ng relasyon para doon. Di ko magets. Hindi na rin natin kailangan mag-gets. Pero Carl, ano ba mga programs mo? Saan ka nila makikita? I-promote mo naman sa mga nanonood. Okay, so hanapin nyo lang yung pangalan ko, Carl Serrano, K, hindi C, Carl Serrano, double R yung Serrano. Social media, meron ako sa Facebook, meron ako sa TikTok, meron ako sa YouTube, babalik na ulit ako sa YouTube. So pero marami na akong content na na-create. So continuously lang naman ako nagki-create ng mga content, valuable content. And warning ko lang dun sa mga first time na makakilala sa akin, makakita sa akin, matalim yung dila ko. So, yung mga sinasabi ko, pwede kang ma-offend. Pero hindi ko goal yun kasi number 1, di naman kita kilala. Hindi ko naman ginawa yung post para sa'yo. Kung tinamaan ka, bakit kaya? Hindi naman kita kilala. So, yun lang yung warning ko. Kasi ang pinapractice ko right now is yung talagang maging ako yung kung sino talaga ako sa social media. Na feeling ko, kasi kausap ko si Chai Chester nung nakaraan. Sabi ko, bro, feeling ko, pinipilit kong maging mabait sa social media. Hindi naman talaga ako mabait. Hindi, pero mabait ka para sa akin. Pinipeke ko yung sarili ko. Hindi mo ako mabait. Kaya nga pag sabi ko sa kanya, pag nag-uusap tayo, nawawala filter ko. So anyways, yun. Marami kayong makukuha na real talk na mga klase ng mga content. And sasabihin ko talaga kung ano yung nasa isip ko. Kung ano yung mga experiences ko in life. And hindi ko naman ikiklaim na ako yung tama sa lahat. Tao lang din ako. Work in progress pa rin ako. Yep. Pero ang sinasabi ko is coming from my experience. Kung ano talaga yung naranasan ko, hindi nabasa ko lang sa libro or ginawa ko talaga, naranasan ko. Naranasan ko, ginawa ko or ginagawa ko. Yan yung mga sinishare ko. And doon kayo maraming matututunan. Everything is for free. Wala naman kayo kailangan bayaran doon. Ako pa nga nagbabayad eh. Sa team ko. So, yun lang. Yun lang naman. So, sa social media, Facebook, TikTok, at saka sa YouTube. Yan. Okay. So ako naman maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment at
Siyempre, sa mga nanonood, kung natuwa naman kayo, mag-subscribe kayo dito sa channel. Help us reach 100,000 subscribers. Pwede rin mag-follow sa Spotify. Pakinggan nyo to sa kotse. So ito si Tio Bry. See you on the next episode. Thank you.